ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa ating mga kapatiran ng mga Muslim, at magandang gabi sa inyong lahat ng mga kapatiran namin na hindi pa umyakap ng Islam. Sa mga panahon na ito, mga kapatid, ito yung mga importante na mga panahon na kung saan ay patitibay natin yung ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito yung panahon, mga kapatid, na kung saan ay nagkakaroon yung mga kapatid natin ng mga celebration. Napakaraming celebration na gagawin nila, na ito yung pinanggit sa ito ng kapatiran natin, kapatid natin, na yung kapanganakan ni Jesus, o isa kay Jesus na walang batayan na kung ito talaga yung kapanganakan niya. So, kapatid sa pananampalataya, una sa lahat ay yung aking sarili ang ina-advise ako, binibigyan ko ng payo, at kayo rin na mga kapatiran namin ng mga Muslim. Dahil delikado tayo sa mga araw na ito hanggang matapos ang December. Dahil ito ay busy tayo. At baka mamaya ay makalimutan natin yung mga dasal natin. Alam natin, mga kapatid, ang isang dasal na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung ito ay sasadyain natin na hindi natin isagawa ang isang dasal, ay napakalaking kasalanan na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi tayo patatawarin. So ito ay dapat patibay natin yung ating mga pananampalataya. Tayong alam natin na nandito tayo sa Maynila at nagagaling tayo sa ibang probinsya upang maghahanap buhay. Ito ay hindi pinagpapawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay maghahanap buhay, kundi sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا fil ardi wabtaghu min fadlillah. Pag naitayo niyo yung sambayan sa Jumaat at kayo ay maglabasa na sa kalupaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hanapin niyo yung mga bounty, yung kayamanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at paramihin niyo yung pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin dito, mga kapatid, hindi ito pinagbabawal. Ang bawal dito, mga kapatid, ay kung ang magiging oras natin ay puro dito sa pag-business sa mga araw na to hanggang matapos yung buwan na to, at makalimutan natin yung pagsasala natin, mga kapatid. Yun ang pinagbabawal ng Islam. Ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isagawa natin yung mga sambayang natin sa tamang oras. Inna salata kanat alal mu'minina kitabang mawquta. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang mga sambayan, yung mga sala natin, ito ay binigay sa atin sa mga takdang oras. So hindi natin ito pwedeng ipagliban. Pag dumating yung mga oras na yun, ay isasagawa natin yung mga sala natin, mga kapatid. Yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lalagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka yung ating mga paninda pag tayo ay nagsasagawa sa mga oras na punto ng oras ng pagsasala. Mga kapatid, ang lahat ng mga kayamanan nito ay pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nagbibigay sa atin ng kayamanan. Hindi natin kaya bigyan ng ating mga sarili, kundi sa gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, mga kapatid, sa mga buwan na to, dito titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan yung pananalig natin. Kaya tinawag tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging steadfast yung mga pananalig natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati
ayyam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya yung naglikha dito. Siya yung ating Panginoon at siya yung naglikha sa mundo na to. Sa 6 na araw. At sa kanya lahat itong mundo na ito, mga kapatid. Sa kanyang pagmamayari ang lahat nito. Ang ibig sabihin mga kayamanan dito, ang nagbibigay dito yung Allah subhanahu wa ta'ala. So, pag ang ating mga business ay isinagaw natin sa tama at hindi tayo ibig sabihin nagdidini ng mga sambayan natin, maaring dagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kayamanan na ibibigay niya sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Ang ibig sabihin nito, kung tayo ay magpapasalamat sa mga biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano tayo magpapasalamat? Kung tayo ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan mula doon sa mga paninda natin. Ito ay paalala ko sa sarili ko dahil lahat tayo mga businessman at paalala ko rin sa inyo mga batid. Kung tayo ay magpapasalamat sa binibigay o binibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga opisina, mula sa ating mga business, Allah subhanahu wa ta'ala ay dadagdagan niya yung binibigay niya na rizki sa atin. Subalit ang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi tayo magpapasalamat sa Allah, hindi natin isagawa yung pagsasambayan, pagdadasala, tatanggalin lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kayamanan. Darating sa atin yung punishment, parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Ano yung mga parusa? Yung mga business natin ay ibig sabihin mawawalaan ng baraka, walang blessing yung Allah subhanahu wa ta'ala sa mga business natin at paunti-unti ay malulugi tayo hanggang sa mabankrupt na tayo, mawala na yung kapital natin. Ganyan yan. Dahil yan ay pangako mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin na nandito na mga Muslim, huwag natin kaligtaan yung pagdadasal natin. Dahil ang mundo na ito ay napakalit sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sobrang napakalit ito. Kahit yung pagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paranyaki, ay sobrang napakalit ito sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun din, napakalit ito sa paningin natin mga kapatid. Dahil kung titingnan natin ang mapa sa Pilipinas, kung gaano kalaki ang paranyaki ay napakaliit lang ito. Pero kung titingnan natin sa mapa ng buong mundo, yung Paranaque halos hindi natin makakita. Ganyan kaliit ang Paranaque. Kahit ipagkaloob pa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buong Paranaque, sobrang napakaliit ito. Sa kabilang buhay mga kapatid, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung huling-huling papasok sa paraiso ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 11 kasi lagi ng mundo dito. Sinabi ng Rasulullah, innaka fid dunya wa ashara amthaliha. Bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang mundo na kasi lagi ng mundo na to at 10 katulad niya ng mundo. Allahu Rabbi. Sa isang interpretation ito ay 11. Mayroon din mga ulama na nagsasabi na isang katulad nitong mundo na to pero 10 ang kanyang lawak. Ibig sabihin ang laki niya ay katulad ng 10 mundo. So napakalaking mundo mga kapatid ang makukuha natin. So mga kapatid sa pananampalataya, sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin na tayo ay linika ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo upang tayo ay subukan. Sa isang ayat binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Isang ayat na binanggit ng Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang naglikha
ng maut, yung kamatayan, at siya rin ang naglikha ng buhay. Upang tayo ay subukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang ayat, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amshad, nabtalihi, faja'alnahu sami'an basira." Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao ay linika namin mula doon sa patak ng tubig na nanggagaling sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan. At ito ay naghahalo, kaya nagiging tao tayo. Nabtali upang tayo ay subukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, napakalaki ang subok o pagsubok sa atin dahil ito yung oras, araw, buwan na kung saan ay nagiging, ibig sabihin, busy ang mga tao o dahil sa mga celebration. So mga kapatid sa pananampalataya, itong pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay kailangan tayo ng mga team na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa isang ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi ay kailangan tayo ng ibig sabihin malakas na iman. Malakas na iman kung saan kahit ano pang dumaan sa atin na mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may sasagutin yung pagsasamba sa kaisaan o ibig sabihin sa dakilang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang naglikha dito sa kalangitan, kalupaan, lahat ng nakikita natin, lahat ng hindi natin nakikita, ito ay linika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang may-ari dito. Sa kanya lahat ng pagmamayari dito, mga kapatid. Wala tayong pagmamayari sa mundo. Ito ay ginamit lang natin ang mundo na ito. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, sabi niya na gagamitin natin ang mundo na ito para gamitin natin sa pamuhay natin upang masamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala o upang sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ito ay linika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga kabuhay natin dito kinumplito na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandyan yung mga kayamanan sa ibabaw ng kalupaan, nandyan yung kayamanan sa ilalim ng karagatan. Lahat ito ay ibig sabihin linika ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mamuhay tayo dito ng maganda upang sa mga huling araw na tayo ay tataha, ibig sabihin na titindig harap sa Allah subhanahu wa ta'ala ay wala tayong madidahilan sa Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit natin hindi siya nasamba. So mga kapatid sa pananampalataya sa naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang regalo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang tayo ay linikan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binigyan tayo ng dinig, binigyan tayo ng mata upang makita natin ang lahat, binigyan tayo ng puso upang makapag-isip tayo. Nakikita natin at naririnig natin at yung nakikita natin, naririnig natin ay bigyan natin ng pag-iisip saan ba ito gagamitin, mga kapatid. Ito ay napakalaking gift sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, mga kapatid, ang gift na ito na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na pandinig natin, inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika mas'ulun. Lahat ito ay itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saan ba natin ginamit yung mga pandinig natin? Ito ba ay ginamit natin sa ibig sabihin para marinig natin yung nagbabasa ng Quran o nag-uusyat, nagbibigay ng mga tali para sa ikalulugod o para sa Islam, para ibig sabihin magkaroon tayo ng malawak na kaalaman sa Islam, o ginamit lang natin ito sa mga mundong bagay? Mga kapatid sa pananampalataya, mayroon din tayong gagamitan sa mga mundong bagay, pero yung sinasabi sa Islam na halal, yung halal. Subalit kung ito ay ginamit natin yung pandinig natin sa mga musika o iba pa yung mga na naririnig natin na hindi kaluluga ay maganda o hindi kaluluga maganda sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito ay
maaring magkaroon tayo dito ng parusa. Subalit mga kapatid, kung ito ay ginamit natin sa maganda, maaring tayo ay bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakalaking ibig sabihin na Mike.